78 na ako at kung tatanungin mo ako ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang katotohanan na ayaw marinig ng karamihan. Huwag ka nang magkarelasyon paglampas 60. Hindi dahil hindi ka nakarapat-dapat magmahal, kundi dahil may mga bagay na mas mahalaga na mawawala sa iyo kapag pinilit mo pa. Dati, hindi ako ganito mag-isip. May asawa ako, si Lisa. Mahigit 40 taon kaming magkasama. Tahimik lang ang buhay namin. Simpleng kape sa umaga. Sabay kumain, sabay matulog hanggang sa nagkasakit siya. 2 taon na kung araw-araw nasa ospital. Hawak ang kamay niya habang unti-unti siyang nawawala. At nung dumating ang araw na yon na hindi na siya nagising, parang may kalahati ng pagkatao ko ang nawala. Pag-uwi ko sa bahay, ang tahimik, pero hindi yung tahimik na payapa. Tahimik na mabigat, yung parang may kulang sa bawat sulok sa unang taon. Para akong multo sa sarili kong bahay. Uupo ako sa silya niya, titingin sa TV. Pero hindi ko naman binubuksan, hindi ako umiiyak. Pero wala rin akong maramdaman. Akala ko doon na matatapos ang kwento ko. Pero alam mo, habang tumatagal, may ginagawa ang oras na hindi natin napapansin. Unti-unti niyang pinapakalma ang sakit hanggang sa isang araw, nagising na lang ako at hindi na ganun kasakit. Nagsimula akong bumuo ulit ng maliit na routine. Gigising ng maaga, magtitimpla ng kape, uupo sa labas, makikinig sa mga ibon, walang kausap, walang istorbo. At doon, sa katahimikan, may nakita akong bagay na hindi ko hinanap, kapayapaan. Habang tumatagal, lalo kong nakilala ang sarili ko sa katahimikan na iyon. Walang nagmamadali, walang humihila sa oras ko. Ang bawat araw, ako ang may hawak. Gigising ako ng 5:30, minsan mas maaga pa, magpapakulo ng tubig, magtitimpla ng barakong kape, tapos uupo sa labas ng bahay habang unti-unting sumisikat ang araw. Walang TV, walang balita, yung tunog lang ng mga ibon at hangin at sapat na yon. Dati akala ko ang ganitong klaseng buhay malungkot, pero mali pala ako. Doon ko na-realize magkaiba ang pagiging mag-isa at pagiging malungkot. Kasi kahit mag-isa ako, hindi ako nakakaramdam ng lungkot. Sa totoo lang, mas buo pa nga ako noon. Nagsimula akong mag-ayos ng bahay. Inayos ko yung sirang gripo. Pininturahan ko yung bakod. May maliit akong workshop sa likod. Doon ako gumagawa ng kung ano-ano. Minsan upuan, minsan maliit na mesa, minsan wala lang. Basta may ginagawa ako gamit ang kamay ko. At bawat piraso na natatapos ko, parang may bahagi ng sarili ko na bumabalik. Nagsimula rin akong magbasa ulit yung mga librong ilang dekada ko nang sinasabing babasahin ko balang araw. Ayun, dumating din yung araw na yon. At habang tumatagal, napansin ko, hindi ko na hinahanap ang ingay. Hindi ko na hinahanap ang presensya ng ibang tao para lang masabi na hindi ako nag-iisa. Kasi sa katahimikan, naririnig ko na ulit ang sarili ko at doon ko unang naramdaman na baka hindi pala ako kulang. Pero alam mo naman, hindi lahat komportable kapag nakakakita ng isang matandang lalaki na namumuhay mag-isa. Lalo na sa atin, 1 linggo, dumalaw ang anak kong si Maricel. Mabait siyang bata, maalaga. Pero mahilig din siyang mag-ayos ng buhay ng iba. Habang kumakain kami, napansin kong tahimik siya. Tinitingnan niya ako, parang may iniisip. Tapos bigla niyang sinabi, "Pa, okay ka lang ba talaga dito mag-isa?" Ngumiti lang ako. Sabi ko, "Oo naman." Tahimik, ayos lang. Pero umiling siya, "Pa, parang masyado ka nang nasasanay mag-isa. Hindi yan maganda." Hindi ako sumagot agad. Kasi alam ko,
galing yun sa pag-aalala. Pero sa loob ko, may maliit na boses na nagsasabing, bakit? Ano bang mali? Hindi lang siya isang araw habang kumukuha ako ng sulat sa labas. Naabutan ako ng kapitbahay kong si Aling Nena. Ngumiti siya, pero may halong awa ang tingin. Sabi ko na nga ba, Mang Alfredo, kayo na lang lagi mag-isa dito. Tapos idinugtong niya agad. May kakilala akong babae, mabait, biyuda rin, bagay kayo. Napangiti na lang ako. Pero hindi ko alam kung anong sasabihin. Alam mo yung pakiramdam na parang kulang ka sa paningin ng ibang tao. Parang may mali. Kahit wala naman talaga. At kapag paulit-ulit mo iyong naririnig, unti-unti pumapasok sa isip mo. Baka nga may kulang sa akin. Baka mali itong tahimik kong buhay. At doon nagsimula ang pagdududa. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil sinabi ng mundo na dapat malungkot ako. At siguro kilala mo na kung paano gumagana ang isip ng tao. Kapag sapat na ang nagsabi sa iyo na may kulang ka, magsisimula kang maniwala kahit hindi naman totoo. Kaya isang araw, pumayag ako, pinakilala ako ni Aling Nena sa kaibigan niya, si Lourdes, mga edad 70 rin, dating guro, palangiti at napakadaldal. Nagkita kami sa isang maliit na kafe. Sa totoo lang, kabado ako noon. Parang bumalik ako sa pagiging binata. Pero nung nagsimula na kaming mag-usap, naging magaan ang lahat. Na tinanong niya ako tungkol sa ginagawa ko sa bahay, sa mga ginagawa ko sa workshop. At habang nagsasalita ako, nakikinig siya. Yung tipong talagang nakikinig. Matagal na rin nung huli kong naramdaman yun. Hindi bilang ama, hindi bilang lolo, kundi bilang isang lalaki. Napangiti ako at hindi ko na malayan. Matagal na pala akong hindi ngumingiti ng ganoon. Nagkita kami ulit at ulit hanggang sa naging parte na siya ng linggo ko. Nagluluto kami minsan, lumabas para kumain, nanood ng sine. Kahit inaantok na ako sa gitna at sa umpisa, masaya talaga. Pakiramdam ko, parang may bumalik na parte ng buhay ko na nawala. Parang may kasama na ulit ako at lahat ng tao sa paligid ko masaya para sa akin. Finally pa, sabi ng anak ko, hindi ka na mag-isa. At sa sandaling iyon, akala ko tama ang ginawa ko. Akala ko, eto na ulit ang sagot. Pero alam mo, karamihan ng problema, hindi agad nagpapakita. Dumarating sila, paunti-unti, tahimik, halos hindi mo mapansin. Sa simula, simpleng bagay lang, mga mensahe, good morning, kumain ka na ba? Anong ginagawa mo? Nung una, natuwa pa ako, may nag-aalala, may naghahanap. Pero habang tumatagal, dumadalas at dumadalas, hanggang sa hindi na ito simpleng pag-aalala, parang naging obligasyon na. Kapag hindi ako nakasagot agad, tatawag siya. Okay ka lang ba? Bakit hindi ka sumasagot? At doon, may kakaibang pakiramdam na pumasok. Parang kailangan kong mag-report. Parang hindi na akin ang oras ko. Dati, ang cellphone ko, nakapatong lang sa mesa. Minsan hindi ko pa nahahawakan buong araw. Pero ngayon, dala ko na kahit saan. Kahit nasa likod ako ng bahay, nagtatrabaho sa kahoy, nasa gitna ng ginagawa ko, biglang buzz, buzz, buzz. Titigil ako, titingnan ko, sasagot at pagbalik ko sa ginagawa ko, wala na yung focus, yung tahimik na mundo ko, unti-unting nagkakabitak. Hindi lang yun. Pati oras ko nagbago. Dati hawak ko ang araw ko. Ngayon parang may ibang nagdidikta. Kita tayo bukas. Labas tayo sa Sabado. Punta tayo doon. At kahit pagod ako, kahit ayaw ko, minsan napapao na lang ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil
ayokong may masaktan. At doon ko unang naramdaman na may nawawala. Hindi ko pa alam kung ano, pero nararamdaman ko na hindi na ako kasing laya tulad ng dati. Habang tumatagal, mas lalo kong naramdaman ang bigat. Hindi siya isang malaking problema na biglang sumabog, kundi libo-libong maliliit na bagay, araw-araw, na unti-unting kumakain sa akin. Sa edad kong ito, limitado na ang lakas, parang baterya na hindi na kasing tibay tulad ng dati. Kaya sanay ako na gamitin ito ng maingat. Sa hapon, nagpapahinga ako, uupo, magbabasa, minsan iidlip ng kaunti. Iyon ang paraan ko para bumawi. Pero si Lourdes, iba ang takbo. May enerhiya siya na parang walang pahinga. Labas tayo, punta tayo sa mall, mag-drive tayo papuntang Tagaytay, maghanda tayo, may bisita sa Sabado. Sa umpisa, sumasabay ako, pero pag uwi ko, parang ubos na ubos ako, sumasakit ang tuhod ko, mabigat ang ulo ko, at ang isip ko, parang pagod na pagod. Sasabihin ko sa kanya, pwede bang magpahinga muna ako ngayon? At titingin siya sa akin, yung tingin na may halong lungkot at bakit sayang ang araw, hindi na tayo bumabata. At doon may pumasok na pakiramdam, guilt, parang mali na gusto kong magpahinga. Parang mali na tinatanggap ko na matanda na ako, kaya kahit ayaw ko, sumasama pa rin ako, ngumingiti, tumatawa, pero sa loob ko, pagod na ako. At hindi lang iyon, pati pera, unti-unting naapektuhan. Dati, simple lang ang buhay ko, luto sa bahay, tahimik, tipid. Pero ngayon, kain sa labas, halos ilang beses sa isang linggo, biyahe, gasolina, hotel, mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. Isang araw, tiningnan ko ang bank account ko at doon ko naramdaman ang takot. Unti-unti akong kumukuha sa ipon ko, ipon na para sana sa kinabukasan ko, para hindi ako maging pabigat sa mga anak ko. Sinubukan kong sabihin sa kanya, pwede bang maghinay-hinay muna tayo? Ngumiti siya, pero sabi niya, Alfredo, hindi mo naman madadala ang pera mo sa hukay. Hindi niya naiintindihan. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot. Ito ay tungkol sa seguridad, sa katotohanan na wala na akong babalikan kung maubos ito. At gabi-gabi, habang nakahiga ako, hindi ako mapakali. Nagkakalkula ako sa isip ko, nag-aalala, nag-iisip, yung kapayapaan na pinaghirapan kong buuin, unti-unting nawawala. Isang umaga, doon ko tuluyang naintindihan ang lahat. Sabado iyon, maaga akong nagising, gaya ng dati. Gusto ko lang sana uminom ng kape at maupo sa tahimik kong sulok. Pero paglabas ko ng kwarto, maingay na ang kusina. Nandun si Lourdes, nagkakalansing ang mga plato, malakas ang radyo, may balita. At bago pa ako makaupo, nagsimula na siyang magsalita. Alfredo, kailangan nating pumunta sa kasal ng pamangkin ko. Kailangan din nating mag-book ng hotel. At anong susuotin mo? Baka kailangan mo ng bagong polo. Nakatayo lang ako doon, hawak ang tasa ko, at habang nagsasalita siya, tumingin ako sa paligid ng bahay ko. May mga unan na hindi ko naman binili. May amoy ng pabango na hindi ko kilala. Yung silya ko may takip na, at sa unang pagkakataon, hindi ko na naramdaman na bahay ko iyon. Parang may ibang tao nang nakatira doon at ako nakikitira na lang. Sobrang sikip ng pakiramdam ko, parang hindi ako makahinga, at doon tumama sa akin ang katotohanan. Sa kagustuhan kong hindi maging mag-isa, naiwan ko ang sarili ko. Hindi na ako yung taong tahimik na kontento. Hindi na ako yung may kontrol sa oras, sa pera, sa buhay ko. Naging ibang tao ako para lang mapanatili ang isang relasyon
na hindi naman talaga para sa akin. At sa sandaling iyon, alam ko na kailangan ko nang bumitaw. 2 araw pagkatapos noon, kinausap ko siya. Hindi madali. Umupo kami sa sala, tahimik. Ramdam ko na may mabigat na mangyayari. Sinabi ko sa kanya, dahan-dahan, Lourdes, pagod na ako. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin lang siya sa akin. Parang hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Hindi na ito ang buhay na gusto ko. Hindi na ako masaya. Hindi ako payapa. May luha sa mga mata niya. Sinabi niya, nag-e-effort naman ako para sa atin. At ayoko kang mag-isa. Mas lalo akong nasaktan. Kasi alam ko, hindi siya masamang tao. Pero hindi ibig sabihin nun, tama para sa akin. Sinabi ko na lang, hindi ko kailangan ng ingay, kailangan ko ng katahimikan at doon natapos ang lahat. Hindi dramatiko, walang sigawan, tahimik lang pero mabigat. Pag alis niya, narinig ko yung tunog ng sasakyan niya, papalayo at nung tuluyan na siyang nawala, bumalik ako sa loob ng bahay, pinatay ko ang radyo, umupo ako sa dati kong silya, at doon, bumalik ang katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya mabigat. Parang mainit na yakap. Parang pahinga na matagal kong hinanap. At doon ko na-realize, hindi pala ako natatakot mag-isa. Natakot lang ako sa sinabi ng ibang tao. Alam mo, sa edad na ito, may mga bagay ka ng malinaw na nakikita. Una, magkaiba ang pagiging mag-isa at pagiging malungkot. Nung kasama ko siya, hindi ako nag-iisa. Pero sa loob ko, sobrang lungkot ko. Ngayon, halos buong araw akong mag-isa. Pero buo ako, payapa ako. Pangalawa, sa edad natin, ang kapayapaan ang pinakamahalaga. Mas mahalaga pa sa saya. Mas mahalaga pa sa kilig. Mas mahalaga pa sa pakiramdam na may kasama ka. Kasi kapag pinapasok mo ang maling tao sa buhay mo, hindi lang siya ang pumapasok, kasama ang gulo, pagod, gastos at sakit. At sa edad na ito, wala ka ng lakas para buhatin lahat ng iyon. Kaya kung nararamdaman mong pinipilit ka ng mundo na maghanap na may kulang sa'yo dahil mag-isa ka, tumigil ka. Walang mali sa'yo. Kung may darating na hindi sisira sa kapayapaan mo, bonus na lang yon. Pero huwag mong ipagpalit ang tahimik mong buhay sa ingay na pagsisisihan mo rin. Dahil ang totoo, huwag mong hayaang matakot kang mamatay mag-isa. Kaya habang nabubuhay ka, pakiramdam mo, hindi ka nabuhay. Kung umabot ka dito, marahil naiintindihan mo ang sinasabi ko, mag-subscribe ka. Hindi para sa akin, kundi para sa mga kwentong minsan kailangan mong marinig bago pa mahuli. At ikaw, mas pinipili mo ba ang katahimikan o naghahanap ka pa rin